Isang very masaganang 2026 mga kaserbisyo. Aba, 2026 na. Tandaan natin, hindi natin kontrolado ang lahat. Pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Unang hakbang, linisin ang isip at feed. Hindi lahat ng maingay ay mahalaga at hindi lahat ng viral ay totoo. Kaya, ngayong taon, mas piliin ng totoo at ang kaalaman, hindi galit at init ng ulo. Mag-unawa kaysa padalos-dalos at aksyon kaysa sa reklamo. Mag-set ng intensyon, hindi lang pang-post na resolusyon. Maliit na hakbang, araw-araw. Aba, dahil consistency meets hype. Kapag mabigat ng pakiramdam, hindi ka mahina. Tao ka lang, humihinga, huminto ng sandali, pero huwag susuko. At higit sa lahat, maging mabuti sa sarili, sa kapwa, at sa komunidad. Dahil ang tunay na bless ay yung marunong magpahalaga ng iba. Ang 2026 ay hindi haharapin na mag-isa ha. Sabay-sabay tayong gising, handa at may pag-asa. Ang maayos na bukas ay sisimulan na ngayon. Mabilis itong kumalat sa mahigit 20 bansa sa Asia, Europe at North America dahil sa paglalakbay ng mga tao. Nagbigay ng pandaigdigang babala ang World Health Organization upang matulungan ng mga bansa na makontrol ang sakit at maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Ito ay isang sakit na nakukuha mula sa mga ibon, lalo na sa mga alagang manok at ligaw na ibon. Karaniwang naipapasa ito sa tao sa direktang kontak sa mga sakit na ibon o sa kontaminadong dumi at pagkain ng hayop. Mula sa bulwagang pambantaan, himpilan at sindigan ng bayan, ako po si San Michael G. Kaisip, nag-ahatid ng mainit na balita. Isang malaking isyong pangkalsugan ay babahagi ng ngayong mas maluwakang panlipunan. Ito ay tumatalakay sa mahalagang usapin tungkol sa kalusugan ng mamayan at kung paano ito napapanagaan at napapanatili. Hindi lamang ito simple sa pagkakaroon ng tungkol sa ospital o gamot. Ito ay tungkol sa karapatan ng bawat tao na makatanggap ng serbisyong pangkalsugan. Ayon sa United Nations, sa ilalim ng Sustainable Development Goals or SDGs, isa ang pangunahing layunin ang good health and well-being o maayos na pangkalsugan at kabutihang palahat. Dito binigyan diin din ang serbisyong pangkalsugan ay hindi lamang para sa mamayan o piling sektor ng lipunan. Ito ay para sa lahat, anuman ang estado ng buhay. Binigyan diin ang Sustainable Development Goals ang pagtiyak ng malusog na pamumuhay para sa bawat isa. Nangangailangan ng seryosong pagtutok at aksyon mula sa mga pamahalaan, sapagkat ang malusog na mamayan ay pundasyon ng isang matatag at maunlad na ekonomiya. Nagbabalita, San Michael G. Kaisip. Magandang araw Pilipinas, ito ang ABSS. Narito ang mga nagbabagang balita. Ang Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS ay isang malubhang sakit sa panghihina na dulot ng isang coronavirus na tinatawag na SARS-CoV. Unang naitala ang paglitaw noong Nobyembre 2002 sa lalawigan ng Guangdong, China, kung saan ito'y unang tinukoy bilang isang hindi pangkaraniwang pneumonia o typical pneumonia. Ang virus na ito ay kumalat sa pamamagitan ng maliit na patak ng laway mula sa pag-ubo o pagbahing ng isang taong may sakit. Dahil dito, mabilis itong naipapasa mula tao sa tao, lalo na sa mga matataong lugar at sa mga pamamagitan ng international na paglalakbay sa eroplano. Upang malaman kung saan nagmula ang isang virus, sinusuri ng mga siyentipiko ang genetic makeup nito sa pamamagitan ng panghahambing ng genetics sa material na virus sa iba pang kilalang virus. Natutukoy nila kung ito'y nakakawig sa posible may isang pinagmulan. Halimbawa, ang virus na may dulot na COVID-19 ay tinatawag na SARS-CoV-2.
Ito ay kabilang sa isang grupo na makaugnay sa coronavirus na natagpuan din sa mga paniki. Tidak boleh lengah. Gayon din sa MERS-CoV ay kabilang sa parehong pamilya ng mga coronavirus. Sa kabuuan, ipinapakita nito ng mga pag-aaral na ang mga ganitong uri ng mga virus ay maaaring magmula sa mga hayop bago ito malipat sa tao. Dahil dito, mahalagang patuloy na pananaliksik at maingat na pagbabantay upang maiwasan ang pagkalat ng mga ganitong sakit sa hinaharap. Yan ang ating ulat, manatiling ligtas at alagaan ang kalusugan. Magandang araw, mga kababayan! Ako si Samantha Puente Negra, ang inyong tagapagbalita na maghahatid ng mga napapanahong impormasyon. Narito ang isang espesyal na ulat tungkol sa coronavirus. Ang MERS-CoV o Middle East Respiratory Syndrome coronavirus ay kabilang sa parehong grupo ng mga virus na tinatawag na coronaviruses. Kasama rin dito ang SARS-CoV-2, ang virus na nagdulot ng pandemya ng COVID-19. Base sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ang genetic makeup o estruktura ng genes ng SARS-CoV-2 ay nagpapakita na ito ay malapit na kaugnay ng mga coronavirus na matatagpuan sa mga paniki. Partikular, ito ay iniugnay sa mga paniking kabilang sa genus na Rhinolophus o mas kilala bilang horseshoe bats. Ibig sabihin nito, mga kababayan, may matibay na ebidensya na ang virus ay nagmula sa natural na populasyon ng mga paniki bago ito nakahawa sa tao. Noong 2003, nagkaroon ng outbreak ng Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus o ang tinatawag na SARS. Pinaniniwalaan din na ang virus na iyon ay nagmula sa mga paniki na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Asia, Africa, Middle East at Europe. Ipinapakita ng genetic studies na ang ilang uri ng coronavirus ay natural na umiiral sa mga hayop, lalo na sa mga paniki. Sa ilang pagkakataon, maaaring magkaroon ng tinatawag na spillover, kung saan ang virus ay nakalilipat mula hayop patungo sa tao. Ang genetic makeup ng SARS-CoV-2 ay nagsisilbing ebidensya ng pinagmulan nito at tumutulong sa mga eksperto na mas maintindihan kung paano ito kumalat at paano ito maiiwasan sa hinaharap. Ito ang inyong health update, manatiling ligtas, manatiling maalam. Samantha Puente Negra, nagbabalita. Magandang araw sa inyo lahat. Ang aking iuulat ay tungkol sa pinagmulan at epekto ng virus na SARS. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang SARS-CoV-2 ay isang likas na virus na nagmula sa mga hayop at hindi ito ay isang virus na ginawa o minanipula ng tao. Ayon din sa mga eksperto, maaaring nailipat ang virus mula sa mga infected na hayop patungo sa mga tao na nakakahalubilo nito. Ang tinatawag na intermediate host animal ay maaaring isang alagang hayop, isang ligaw na hayop o isang hayop na pinapalaki para sa pagkain. Pinapakita rin sa pag-aaral ang mga bansang naapektuhan ng SARS epidemiko noong 2002 hanggang 2003. Ayon pa sa WHO, karamihan sa mga taong namatay dahil sa sakit na ito ay nasa edad 25 hanggang 70 taong gulang. Gayunpaman, mayroon ding naitalang mga kaso mula sa mga bata na may edad 15 pababa. Ang case fatality rate o porsyento ng mga taong namatay dahil sa SARS ay humigit kumulang 3%. At yun lamang, ako nga pala si John Andre P. Gramonte mula sa ABSS, nagbabalita. Nandito po tayo ngayon sa nasabing lugar kung saan mag-iimbestiga po tayo ng mga taong narito. Kuya, ate, pwede po ba namin kayong maimbestigahan? Sa inyo pong palagay, epektibo po ba ang programa ng WHO? Opo, dahil ang World Health Organization ay tumutulong para mapuksa ang gutom at makamit ang matas na antas ng kalusugan sa buong mundo. Sang-ayon din ako sa WHO dahil ito ay nagbibigay ng tulong at gabay upang maprotektahan ang mga kalusugan ng mga tao.
Magandang araw mga kababayan. Ako nga pala si Queenie Dagges, ang iyong tagapaghatid noong nagbabagang balita. Ang WHO o World Health Organization ay isang pandaigdigang organisasyon ng mga bansang nagkakaisa at nangangasiwas sa mga banta ng sakit. Ito ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pagpapanatili ng magandang kalusugan sa bawat bansa at tumutulong upang harapin ang maraming hamon sa kalusugan ngayon. Isa sa mga paraan upang matukoy ang virus ay sa pamamagitan ng diagnostic testing. Ito ay masusing ginagawa upang masubaybayan at makontrol ang virus. Maihiwalay ang mga nadapuang tao at matukoy ang variants o uri ng virus. Minabuti ng WHO na gumawa ng paraan upang mapadali ang pagkakaroon ng mga balsa ng mga kaukulang diagnostic tools at mga bakuna o vaccine. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Bukod ng Tarlac. Kasama ang ikalawang grupo, ako si Sarly Bejo, hatid namin ang tampok na balita ngayong araw. Ang bird flu na tinatawag ding avian influenza ay sanhi ng influenza type A infection sa mga uri ng ibon. Ang bird flu ay karaniwang dumarapo sa mga ibon, mammals, kabilang na ang mga tao. Ang mga ligaw na ibon ay pangunahing tagapagdala ng influenza A virus. Ang mga tao ay kadalasang nakukuha ng bird flu virus mula sa mga alagang manok sa sakahan o bakuran. Nangyayari ito kapag madalas at matagal makasalamuha ang mga hayop na ito. Maaari ring mahawa ng bird flu virus ang mga ibon at iba pang uri ng hayop. Ang direktang kontak sa higaan o pagkalanghap ng kontaminado dumi ng mga infected na manok ay isa ring paraan ng pagkahawa. Pinaniniwalaan din ang paglapit ng may mga sakit na manok ang dahilan kaya na ipapasa ang sakit sa tao. Karaniwan ang mga bansa sa Asia ang apektado sa bird flu. Unang naitala ang kaso ng bird flu na nakahawa sa tao ay noong Hulyo 2005. Nagita rin ang unang kaso ng bird flu sa Pilipinas sa isang maliit na manukan sa Kalumpit, Bulacan. Pinaniniwalaan din ang naghatid ng sakit na ito sa bansa ay ang mga migratory birds na taon-taon ay lumilipat dito para umiwas sa sobrang lamig. Magandang araw Pilipinas! Mula sa bulwagang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan. Ako, si Aldo Cacarrion, nagbabalita. At ngayon, isang napakahalagang paalala para sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po ang DOH ang nagbabantay para protektahan tayo sa bird flu. Ang Bureau of Customs o BOC ay patuloy na nagbabantay sa mga dauan at paliparan para pigilin ang mga smuggle o ipinapasok na walang permit na manok sapagkat maaari itong magdala ng nakakahawang virus. Samantala, ang Department of Agriculture o DA ay laging handa magbigay ng tamang impormasyon at gabay sa mga magsasaka ng manok at mga tagapag-alaga ng hayop. At bilang mga mamamayan, mayroon din tayong papel na dapat gampanan. Dapat po tayong maging mapanuri sa mga binibili nating manok at iba pang karne. Bili lamang sa mga autorisadong supplier at mga tindahan na may tamang permit para tayo ay ligtas mula sa bird flu at hindi ito kumalat pa sa ating bansa. Ito ang paalala mula sa inyong himpilan ng balita, laging handa, laging alerto. Muli, ako si Aldo Cacarrion, nagbabalita. Ito ang ABSS!